Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Marilyn, ang inyong makakasama sa araw na ito sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao 4. Bago tayo magsimula, ilan sa mga mahalagang paalaala. Maging magalang sa pagkomento sa comment box. Iwasan ang komento na walang kinalaman sa aralin. Gayon din, ihanda ang inyong self-learning module, ang ballpen at kwaderno. Makinig ng mabuti upang maunawaan ng lubos ang aralin. Para sa inyong attendance, isulat sa comment box ang salitang present, ang inyong pangalan at paaralan tulad ng nakikita sa screen. Ang pinakamahalagang kasanayan ng pagkatuto ay nakapagsusuri ng katotohanan bago gumawa ng anumang hakbangin batay sa mga nakalap na impormasyon na may MELC code ESP4 PKPLC-D-24 na ang focus ay patalastas na nababasa o narinig. Tayo ay nasa aralin 3 na ang paksa ay nababasa at napapanood na patalastas, suriin mabuti. Subukin natin ang ating sarili sa pamamagitan ng isang pagsasanay. Basahin ang sitwasyon, lagyan ng check kung tama ang pahayag, at X naman kung hindi. Handa na ba mga bata? Ating simulan. Unang bilang. Kaagad na tiniasan ni Aling Marina ang kanilang panindang bigas nang marinig niya ang anunsyo mula sa mga kapwa tindera sa palengke. Check o X. Ang tamang sagot ayan, X. Pangalawang bilang. Ang lahat ng mga patalastas o anunsyo na napapanood sa telebisyon ay dapat na paniwalaan. Check o X. At ang tamang sagot, X. Sunod, pangatlong bilang. Nangalap muna ng mga tamang impormasyon si Aryan bago siya naniwala sa mga patalastas na kanyang nababasa o naririnig. Check o X. At ang tamang sagot, check. Sunod, pang-apat na bilang. Ang pagsusuri sa mga narinig o nabasa na impormasyon ay walang maitutulong sa atin. Check o X. Ang tamang sagot, X. Panglimang bilang. Anumang impormasyon o patalastas na narinig o nabasa ay kailangan muna nating siyasating mabuti bago ipagsabi. Check o X.
Ang tamang sagot, check. Ngayon naman, ating balikan ang nakaraan. Balik-aral sa nakaraang aralin. Panuto, sulat sa patlang ang salitang mapanuri kung ang pahayag ay tama. Mapaniwalain naman kung sa palagay mo ay hindi tama tulad ng nakikita sa inyong screen. Unang bilang, agad na pinaniniwalaan ang mga balitang naririnig sa mga kapitbahay. Mapanuri o mapaniwalain? Thumbs up kung ang sagot ay mapaniwalain. Bilang 2. Sinusuri mo ng mabuti ang balitang sinabi ng iyong kaklase bago ito paniwalaan. Mapanuri o mapaniwalain? Ang tamang sagot, thumbs up kung ang sagot nyo ay mapanuri. Bilang 3. Mas higit na pinaniniwalaan ng aking kapatid ang mga balita na sinasabi lamang ng kanyang mga kaibigan kaysa sa napapanood o naririnig niyang balita. Mapanuri o mapaniwalain? Thumbs up kung ang sagot nyo ay mapaniwalain. Sunod na bilang, pang-4. Hindi nakikinig ng mga balita sa radyo o nababasa ng pahayagan si Lola Azon. Dahil lahat daw ng balita sa radyo at pahayagan ay hindi totoo. Mapanuri o mapaniwalain? Thumbs up kung ang sagot nyo ay mapaniwalain. Bilang 5. Suriing mabuti kung anong programa sa radyo ang dapat napakinggan ng mga batang tulad ninyo. Mapanuri o mapaniwalain? Thumbs up kung ang sagot ay mapanuri. Ngayon naman, ating tuklasin. Ano nga ba ang dapat nating gawin kapag nakapanood o nakapakinig tayo ng mga patalastas tungkol sa mga bagay na gusto natin? Tama ba na basta na lang natin ibababa ang telepono o cellphone kapag may kausap tayo? Ito ay dialogo sa pagitan ng dalawang magkaibigan na kung saan ay pinag-uusapan nila ang tungkol sa isang produkto. Linggo ng umaga, nang makatanggap sa tawag sa telepono si Divine mula sa kanyang kaibigan na si Aya. Magandang umaga, Divine. Kamusta ka na? Napanood mo ba ang patalastas na nakapost sa Facebook? Itinag ko ito sa iyo dahil alam ko na magugustuhan mo ang produktong iyon. Wika ni Aya. Magandang umaga naman sa iyo, Aya. Ano bang produkto na sinasabi mo? Marami kasi kaming tinatapos na gawain ngayon, kaya hindi ako nakapagbubukas ng FB account ko. Tungkol saan ba ang patalastas na iyan? Sagot ni Divine.
Ang patalastas ay tungkol sa mga produktong nakapuputi at gusto ko ring ibalita sa iyo na meron na akong biniling mga produkto na kagaya ng nasa patalastas, tulad ng sabon, lotion, at mga tabletang nakapuputi. Balita ni Aya. Totoo ba na nakapuputi talaga ang produkto na iyan? Baka naman hindi totoong nakapuputi yan at magdulot lang ng mga samang epekto pag ginamit ko. Totoo ito, Divine. Marami na ngang bumili sa akin ng produktong ito at nagpapatotoo na sila ay pumiti, sabi ni Aya. Ganon ba? Sige, Aya. Panonoorin ko muna ang sinasabi mong patalastas upang masuri at masiyasat ko munang mabuti kung may katotohanan nga ba ang iyong sinasabi tungkol sa produktong iyan, sabi ni Divine. Iyon lamang at ibinabana ni Aya ang telepono nang hindi man lang nagpapaalam kay Divine. Nagustuhan at naunawaan niyo ba ang dialogo? Upang lubos nating maunawaan, ating sagutin ang mga katanungan. Panuto, unawain ang bawat katanungan. Piliin ang letra ng tamang sagot. Unang bilang, sino ang tumawag kay Divine at bakit? A. Si Aya upang itanong kung napanood na ba niya ang patalastas tungkol sa mga produktong nakapuputi at alokin na rin si Divine ng mga produktong ito. B. Si Aya upang yayain siya na kumain sila sa labas. C. Si Aya upang yayain si Divine na magtinda sila ng mga produktong nakapuputi. Ang tamang sagot ay letrang A. Pangalawang tanong. Bumili ba si Divine ng mga produktong inialok sa kanya ni Aya? Bakit? A. Hindi. Dahil nais munang panoorin ni Divine ang sinasabing patalastas ni Aya upang masuri at masiyasat kung may katotohanan ang sinasabi ni Aya. B. Hindi, dahil mahal ang produktong iniaalok ni Aya. C. Oo, dahil mapapanood naman sa patalastas ang produkto na inaalok ni Aya. At lahat ng mga produkto na ipinatatalastas ay totoo. Ang tamang sagot, letrang A. Sunod, pangatlong tanong. Ano ang natutunan mo sa dialogo na inyong nabasa? A. Siyasatin muna o suriin munang mabuti ang mga patalastas o mga produktong inaalok sa iyo bago gumawa ng pagpapasya. B. Agad na maniwala sa mga patalastas na napapanood dahil lahat ng mga patalastas nating naririnig o napapanood ay totoo. At letter C, mas kapanipaniwala at makakasiguro tayo na isang produkto kung makakapanood, makakarinig o makakabasa tayo ng patalastas tungkol dito. Ang tamang sagot, letrang A. Pang-apat na bilang.
Kung ikaw ang nasa katayuan ni Divine, ano ang iyong magiging reaksyon sa inaalok ng kaibigan mo na si Aya? A. Maniwala agad ako at sinasabi na inaalok niya sa akin dahil siya ay kaibigan ko. B. Susuriin ko munang mabuti kung may katotohanan ang sinasabi niya tungkol sa produkto na kanyang inaalok. Letter C. Matutuwa ako sa sasabihin ko sa kanya na hindi ko na kailangang panoorin pa ang patalastas. Sa halip, bibili na agad ako ng produktong inaalok niya. Ang tamang kasagutan ay letrang B. Panglimang bilang. Mahalaga ba ang mapanuring pag-iisip sa pagbili ng mga bagay na gusto o nais nating bilhin? Bakit? Ang maaaring maging sagot? Opo, mahalaga ang mapanuring pag-iisip sa pagbili ng mga bagay na gusto o nais nating bilhin. Sapagkat hindi lahat ng patalastas ay totoo. Mas mabuting suriin muna ang mga ito. Dumako tayo ngayon sa susunod na gawain. Iguhit ang masayang mukha kung ang pahayag ay tama at malungkot na mukha naman kung hindi. Unang bilang, nagsaliksik muna si Emma kung totoo ang patalastas na kanyang narinig, na magkakaroon na daw ng face-to-face classes sa susunod na taon. Masaya o malungkot na mukha? Ang tamang kasagutan, masayang mukha. Pangalawang bilang, inalamunan ni Aaron James ang pinagmula ng patalastas na kanyang narinig, na maaari nang lumabas at pumunta ng mga mall ang mga nabakunahang senior citizen bago niya ito ipinaalam sa kanyang lola. Masayang mukha o malungkot na mukha? Ang tamang kasagutan, masayang mukha. Pangatlong bilang, ibinabahagi ni Rochelle sa lahat ang mga narinig o nabasa niyang patalastas tungkol sa tamang pag-iingat na dapat gawin, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Masaya o malungkot na mukha? Ang tamang kasagutan, masayang mukha. Pang-apat na bilang, unang parte pa lamang ng patalastas ang pinakikinggan ni Luis, ay agad na niya itong sinasabi sa kanyang mga kaibigan at kalaro. Masaya o malungkot na mukha? Ang tamang sagot, malungkot na mukha. Panglimang bilang, pinag-aaralan mo ng mabuti ni Rain ang narinig o napanood niyang patalastas o anunsyo bago niya ito ikalat sa iba. Masaya o malungkot na mukha? Ang tamang kasagutan, masayang mukha. Magaling,
Mahusay mga bata. Tandaan at isipin natin, marami tayong naririnig at nababasang mga patalastas. Kaya dapat tandaan na ang mga ito ay hindi laging totoo. Subalit, marami din naman ang totoo. Marapat lamang na siyasating mabuti ang mga patalastas bago gumawa ng pagpapasya. Dumako tayo sa sunod na gawain. Basahin ng mabuti ang sitwasyon. Lagyan ng thumbs up ang bilang ng mga gawain na nagpapakita ng pagiging mapanurin ng magkaibigang Lorena at Lucy sa patalastas na kanilang napanood o narinig. At thumbs down naman kung hindi. Narito ang sitwasyon. Isang araw, habang nagpapahinga ay masusing pinag-aaralan ng magkaibigang Lorena at Lucy ang isang patalastas sa Facebook page. Tungkol ito sa isang produkto na nakakaganda at nakakakinis ng mukha. Paano maipapakita ng magkaibigang Lorena at Lucy ang pagiging mapanuri sa patalastas na napanood o narinig? Sagutin natin ngayon ang mga katanungan. Unang bilang, agad na tawagan ang telepono na nakalagay sa patalastas at umorder ng produkto. Thumbs up o thumbs down? Magaling! Ang tamang sagot ay thumbs down. Pangalawang bilang. Nagtanong muna sa mga taong nakagamit na ng produkto kung talagang mabisa ba ito. Thumbs up o thumbs down? Magaling! Ang kasagutan ay thumbs up. Pangatlong bilang. Pinag-isipan mo ng mabuti kung maniniwala ba sa patalastas na produkto. Thumbs up o thumbs down? Ang tamang kasagutan, thumbs up. Pang-apat na bilang. Nagtanong muna sa mga eksperto tungkol sa produkto. Thumbs up o thumbs down? Magaling! Thumbs up ang tamang sagot. Panglimang bilang. Ipagamit muna sa iba ang produktong binili upang mapatunayan kung totoo ba ang sinasabi sa patalastas. Thumbs up o thumbs down? Thumbs up ang tamang sagot. Para sa pagtataya, unawain ang bawat pahayag. Piliin ang letra ng tamang sagot. Unang bilang, nabasa mo sa Facebook page ang isang patalastas na maaari nang isama ang mga batang kasing edad mo sa pagpunta sa mga mall. A. Aayain ko agad ang aking mga magulang. B. Aalamin ko muna kung may katotohanan ang patalastas. Letter C. Tatawagan ko ang mga kaibigan ko at aayain sila na pumunta kami sa mall.
Letrang B ang tamang kasagutan. Pangalawa, libangan na ni Divine ang pag-browse ng Lazada at Shopee page ng kanyang ina. Isang araw sa kanyang pag-browse, ay nakita niya na naka 50% sale ang gustong-gusto niyang sapatos. Ano ang dapat niyang gawin? A. I-click agad ang buy now at place order para hindi siya maubusan. B. Suriin munang mabuti ang produkto na naka-sale tulad ng pagbabasa sa mga comments. At letter C. Tawagan agad ang seller ng produkto at umorder. Ang tamang kasagutan, letrang B. Pangatlong tanong. Madalas nating naririnig sa mga programa sa radyo ang mga tamang paraan kung paano tayo makakaiwas sa sakit. A. Ilipat agad ang programang pinakikinggan dahil paulit-ulit na lamang ang patalastas na iyon. B. Pakinggang mabuti ang patalastas upang magkaroon ng karagdagang kaalaman. C. Huwag pansinin ang patalastas sapagkat wala naman itong katotohanan. Tamang kasagutan, letrang B. Pang-apat. Ibinalita sa iyo ng iyong kaibigan na nakasale ang modelo ng cellular phone na gustong-gusto mong bilhin. Ano ang gagawin mo? A. Sasabihin ko agad ito sa aking mga magulang at pipilitin silang bumili kahit wala kaming pera. B. Aalamin ko muna kung totoo ang sinasabi ng aking kaibigan at mahinahon kong sasabihin sa aking mga magulang na nakasale ang modelo ng cellphone na noon ko pa ipinabibili sa kanila. Mangangako rin ako na mag-aaral akong mabuti at susundin ang lahat ng kanilang mga iniuutos sa akin. At letter C, sasabihin ko sa mga magulang ko na hindi na ako mag-aaral online kung hindi nila bibilhin ang cellular phone na gustong-gusto ko. Ang tamang sagot ay letrang B. Panglimang bilang. Isa sa mga madalas na pinapatalasta sa radyo ay may kaugnayan sa mga aralin sa ika-4 na baita. Ano ang iyong gagawin? A. Iiwasan ko na munang makinig ng radyo dahil paulit-ulit naman yung mga aralin na pinapatalastas. B. Pakikinggan kong mabuti ang mga aralin na pinapatalastas upang higit akong matuto. At letter C, ililipat ko agad ang programa na aking pinapakinggan. Ang tamang kasagutan ay letrang B. Very good mga bata, mahusay ang inyong ipinakita para sa ating aralin sa araw na ito. Palakpakan ang inyong mga sarili. Para sa karagdagang gawain, makinig o magbasa ng isang patalastas. Pagkatapos, ipaliwanag mo kung ano-ano ang mga aral na natutunan mo.
Mahusay ang inyong ipinamala sa ating pag-aaral ngayon sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao 4. Manatili tayong malusog at ligtas. Muli, ako si Ginang Marilyn Curolda ng Roberta de Jesus Elementary School. Maraming salamat at bye-bye!